3-star or lose ang attack dito ni Xian FC. Sir! Sir! We needed the most! We needed the most! Nandito si Xian FC kaya lang 15 seconds remaining. Sir, meron ra! Okay, ang magkalaban ngayong gabi ay FChing number 1 versus Psycho Esport. Players dito ng FChing number 1 ay si Frosty, si Nian, si Xian, si Shia, si Mok. Magkaka-rhyme ah. Okay, sa Psycho Esports naman ay si Bad Pato, si Celino, si Bernol, si Leo, and si Picastro. So yung Psycho Esport ang former HTM/Elevate. Good luck. So ito ay last round ng losers bracket, lower bracket sa Shifters Cup. Ang mananalo sa kanila ngayong gabi ay makakalaban ng Only Esports sa upper bracket. Ang kalaban nyo ay too late for S-Shine. Meron akong busy link kaya lang late ko na nabasa. Sorry. Okay, first attacker dito ng Psycho Esport ay si Picastro. Teka lang yung camera. Eto si Ay, hindi. Nasaan na si Picastro? Nasaan dito? Si Picastro, sir. Ito pala. Loko. Okay, si Picastro meron siya ditong Mass Electro Dragons and Mass Totem Spells. Round of 64 pa naman yung laban nyo. C5. Round of 64 yun sa Hornets Cup. Nag-start siya dito ng... Uy! Tinatamaan ng mortar! Late siya ng... Picastro! Medyo sloppy si Picastro. Medyo sloppy ka ngayon, sir, ah. Nakabato ng 2 beses yung mortar. So baka makukuha niya pa rin naman dito yung multi-arch tower. So mukhang yun lang naman yung target niya eh. Pero sayang tong isang multi-arch tower sa taas oh. Okay, the rest ng Electro Dragons ay nasa may bandang 6 o'clock. 1 Electro Dragon with 1 Coco Loon, both sides. Tig 1 Electro Dragon. Okay. Another Electro Dragon sa may right side. Okay. Ini-spread out ni Picastro dito yung mga Electro Dragons niya. Another Electro Dragon sa may left side. Yung laman ng kanyang Flame Flinger. Ooh. Okay. Rage Spell invested. Si Queen dito naka-Magic Mirror action figure. Beautiful Dark Orb galing kay MP. Si BKA naka-Sneak Bracelet Spiky Ball. Si MP yun nga. Meteor Staff and Dark Orb. Okay. Couple of Rocket Balloons pang... Nice. Napul dun yung Poison Spell. Sa may right side. Kaya lang... Okay. Marami pa siyang e-drugs dito. May 2 piraso pa ako nakikita. Si Warden, nategi na. Yung MP, nategi na rin. Okay, may King and Queen na lang siya dito na pwedeng gamitin sa may back end. 1 minute and 5 seconds remaining. Si Queen, dinrap niya na sa may bandang taas. Naka-unicorn. Okay, Giant, Ice Golem, and then si King nandito na rin. So, medyo konti na lang yung natitira dito. May mga spell support din siya dito na pwedeng gamitin. 2 Totem Spell and Skeleton Spell. Okay, ginamit niya na yung Skeleton Spell dito. Pang-distract sa defending heroes. Tignan natin. 46 seconds remaining para kay Picastro. Si King ay sayang, hindi naka-Earthquake Boots. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Wala siyang access dito sa Revenge Tower. Kung naka-Earthquake Boots sana yung King dito, mau-open up yung walls. Hindi ata na-anticipate ni Picastro yung mangyayari dito. Pero sige, tignan natin. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin. Meron pa siyang Spiky Ball. Last totem spell, ginamit niya sa defending MP and Revenge Tower. Ginamit niya na rin dito yung Spiky Ball. Kaya lang, isolated dito yung Revenge Tower. Ay na nga, hindi na kinaya, sir. Nice try lang para kay Picastro. Nice defense para kay Xian FC. Enti lang, sir. Si Frosty, eto ka na naman, Frosty eh. Natuto ka na ba? Oh! Game face on, oh! Game face on, sir. Galit ka? Galit ka? Frosty, galit ka? Mukhang ikaw naman yung first attacker. Sige, tututo ko na sa'yo. Galit ka ata, sir. Galingan mo. Good luck. Kalma. Kumalma ka, sir, ah. May kasalanan ka pa kahapon. Okay, ito na nga. Si Frosty, ang first attacker dito ng FChing number 1. At meron siya ditong Mass Throwers, Mass Totem Spells. Mukhang Queen and Warden Walk. Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Good luck kay Frosty. Nakatayo ka ba, sir? Nakatayo ata siya, no? Okay, Queen and Warden dito sa may Town Hall Park. Si Jun Gaming lang palo maglaro niyan. Oh, kamalma ka, sir. Huwag kang mag-alala. Hindi namin aagawin si paring Jun Gaming.
Bro, mag-relax ka lang. Bobo lahat na naglalaro dito. Ito, lahat ng mga kasali dito ay bobo. Okay. Recall back sa kanyang Queen and Warden. At yung throwers dito kasama na. Okay, good start para kay Frosty. Slowly but surely, si paring Frosty dito. May quick spell pa siya. Para saan to? Ah, para dito sa Seeking Spear and Rocket Spear. Ah, sorry. Rocket Spear and Seeking Shield. Ni RC. Okay, okay. Anong plano niya dito sa Revenge Tower? Yung Revenge Tower si Tatang. Frosty, yung Tatang si Tata. Frosty, ang dami mong totem spell. Saan ka nakatingin, sir? Rico. Hindi niya nakita na walang tuloy siya dito ng life gem, ng life and rage aura. Ang ganda, sir. Saka ka nag-totem spell dyan kung kailan patay na si Frost. What are you doing, Frosty? Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Si King, nasa may right side. Meron pang Spiky Ball. Marami pa siyang spell support dito. Kaya lang nawalan nga siya ng rage aura and life aura kay Warden. Distracted dito yung kanyang RC dahil sa mga lava pops. Skeleton spell pang distract ng Monolith. Ice Golem sa may bandang baba pang support kay King. Meron pa siyang 5 totem spell dito and free spell. And Spiky Ball para kay King. Sige, tignan natin. Yung RC niya dito matetegi na. Nag-activate na yung Phoenix. Kalma. Medyo mababa yung percentage na makukuha ata ni Frosty dito. Sir, kailangan mo pa makakuha ng dagdag percentage. Okay, sumama na rin si King dito sa may bandang sa loob. Marami pa naman siyang throwers dito. Marami pa rin yung healers dito. 3 piraso ata itong nakastack dito. Meron pa siyang 3 totem spells. May isa pang free spell. Pero para mga 70 plus lang makukuha ni Frosty dito. Nice try lang, sir. Nice try lang, sir. Nice try lang. Medyo mababa na ko ang percentage dito ni Frosty. Okay, okay. Last free spell, ginamit niya na dito sa multi-IT. 70, hindi pa umabot. 75. Aray ko, pasang awa. Parang grade ko nung elementary, 75. Nice try lang para kay Frosty. Baka natatain na kasi si Frosty, nakatayo ata eh. Nagpipipindot na si Patolino. Ito, si Pato. Okay, panoorin natin dito si Bad Pato or si Patolino. Meron siya ditong Queen and Warden Walk with Meteor Golem. Okay. Uy! Naka-frozen arrow yung Queen and action figure. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Si BK ay naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. Si RC ay naka-Rocket Spear and Rocket Spear and Electro Boots. Okay. Nice. Good start para kay Pato. Smooth. Last invi, ginamit niya pa dito. Kukunin niya pa yung X-Bow. Uy, ganda ng pagkakatrig. Ay, hindi. Nabawasan yung healer niya. Or ano tumama dun? Hindi ko alam kung isang healer yung tinamaan ng isang Seeking Air Mine. Okay, nag-drop siya ng poison spell dito sa Furnace. Pinupul niya dito yung Massed Hunter sa may bandang ilalim. Kailang may Furmites. Okay, ito na yung kanyang Meteor Golem sa may left side. Kakaiba ah. Usually, di ba, Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Ang gamit ni Pato dito ay Queen and Warden Walk with Meteor Golems. Ngayon ko na lang ulit nakita tong strat na to. Usually, di ba, Fireball Meteor Golem yung ginagamit. Uy! Naka-Earthquake Spell Tower dito si Frosty. Si Frosty, naka-Earthquake Spell Tower siya, guys. Okay. Yung RC niya dito medyo low na, pero meron pa siyang Rocket Spear dito. Meron pa siyang Skeleton Spell and Totem Spell. Overgrowth Spell, ginamit niya dito sa may Monolith and Bomb Hive. Nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear. Nice. Meron pa siyang King and Queen's ability ah. Hindi niya pa nilalabas yung action figure dito. Parang ang ganda ng Frozen Arrow kay Queen, no? Kasi ito, by the time na maganda yung overgrowth dito sa may Monolith, may slow ng Frozen Arrow to. Ayun, no?
Okay, okay, okay. Pero masakit pa yung back-end defenses dito ni Frosty. May multiple test. May Tesla Farm. Defending Heroes. Okay, ginamit niya na dito yung Spiky Ball. Yung RC dito, buhay pa rin naman. Last totem spell, ginamit niya na pan-distract sa Defending Heroes. Kaya lang mukhang makakadepensa yung base dito ni Frosty. Ang dami pa. Hindi niya pa rin nilalabas yung action figure. Pato. Okay, ayun na. Ito na yung time para ilabas si action figure. Kaya lang unti-unti na nauubos yung Meteor Golem niya dito. Nice try lang, sir. Nice try lang. Nice try lang, sir. Kakapusin si Bad Pato. Bad Pato. Tapos na si Frosty. Tapos na si Frosty. Pero ang ganda, laking tulong ng Frozen Arrow, legit. Ganda, malaking tulong yung Frozen Arrow. Nice try lang. Nice defense para kay Frosty. Eto na si Boy E-Drag. Niyan, pakita mo kami ng pangmalupitang E-Drag, sir. Ipakita mo ang E-Drag, ang top 1 E-Drag user. Ipakita mo sa amin, sir. Eto na, si paring Niyan. Good luck. Ano dala niya? Eto na. Si Niyan with Electro Dragons. Isa sa inaantay ko talaga lagi ito, si Niyan. Eto na ulit, si Niyan. Okay, nag-start siya dito ng 1 Electro Dragon, 1 Rage Spell sa may upper part. Kaya lang, mamamatay yung E-Drag niya. Late na siya nakapag-totem spell! Okay, nag-drop siya dito ng extra E-Drag para tapusin yung mga defenses dito. Another totem spell pang distract sa air defense. Kaya lang, hindi niya na makukuha dito yung Ricochet. Gusto niya atang kunin yung Ricochet Cannon, kaya lang, hindi siya sumakses, guys. Hindi niya may snipe ng rocket balloon eh. 2 pirasong rocket balloons kailangan niya para ma-snipe yung Ricochet Cannon. Okay, another E-Drag dito sa may opposite side. Okay, dito, sumakses siya. Sumakses siya dito sa isang E-Drag sa baba. Totems, gagabitan niya pa ba? Hindi na, okay. Okay, okay. Sige. Tignan natin ang plano ni... Uy, another Electro Dragon dito sa may ibang... Okay, 2 rocket balloons pang snipe ng air defense. Tinulak pa ng sweeper! Okay, nice. Nakuha yung air defense. Kaya lang, hindi na rin enough. 6 na E-Drag na lang natitira dito, ha. Okay, isang E-Drag pa ulit sa may left side. Dahan-dahang dinadisect ni Nian dito yung base ni Bernol. Tignan natin, sir. Wow, opposite side ng Town Hall ang drop niya ng Electro Dragons dito, ha. Eto na, si MP ay naka Dark Orb and Meteor Stop. Si Warden dito ay Eternal Tomb. Healing Tomb. Okay, nag-pop na siya agad ng ability ni Warden dito. Tignan natin. May Furnace sa CC. Okay. Nice. Ganda ng Dark Orb. Maganda yung Dark Orb dito ng MP. Kaya lang pumunta sa baba yung Warden saka Electro Dragons. Iniwan si MP saka isang Electro Dragon sa gitna. Yung Flame Flinger dito, maganda yung value sa may taas. Okay, hindi natin napansin. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boot Spikeable kay King sa may bandang right side. And then si Queen dito may ability pa. Marami pa siyang spell support dito. Kaya lang masakit pa yung mga naiiwan defenses dito sa base ni Bernol. Healthy pa dito yung King. Nagtatak. Nagpop na rin siya dito ng Action Figure and Magic Mirror kay Queen. Ano yun? Saan galing yun? Poison spell? Poison spell sa defending Queen. Si Warden nasa may baba pa rin kasama yung 2 Electro Dragons. Hindi sila naghihiwa-hiwalay dito. Yung King dito ni Nian ay nategi na. Yung Queen niya dito almost dying na rin. Meron pa siyang isang E-Drag dito. 3 E-Drags pa nandito sa may bandang ilalim kasama ni Warden. Kaya lang yung parting taas. Hindi niya nakuha yung Guardian dito. Teka lang. Hindi ko alam, ha. 33 seconds remaining. 3 Electro Dragons pa to. Meron pang Warden, guys. Hindi ko alam yung HP na itong 2 Electro Dragon dito. Kaya lang may Guardian. Okay. Distracted sa Booger. Uy, tinamaan pa ng Seeking Airmine yung isang E-Drag. Tinamaan ng another Seeking Airmine. At ayun na nga. Aray ko, sayang. Kinapusinian dito. 98%. Uy, may sneezy pa. May sneezy pa, sir. Naglabas pa ng kulangot. Kaya lang hindi na enough. Sayang. Pero props pa rin, kudos pa rin kay ano. Kudos pa rin talaga kay Nian. Ang lupit gumamit ng E-Drag, sir. 98%. Almost muntika na. Nice try lang, sir. Ang mananalo dito ay makakalaban ng Only Esports sa upper bracket. Twice to beat ang Only Esports sa upper bracket. Pero ito naman naglalaban ng teams na to ay may guaranteed prize na sila makukuha. Regardless kung sino yung matatalo dito. May secured na 666 USD sa matatalo dito. So, wala pa rin talo, guys. Okay, next attacker dito si Leo. Teka lang, nasa na? Sorry. Nasa na? Ito.
Good luck para kay paring Leo. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem spells. Queen and Warden Walk. Queen and Warden Walk. With Thrower Smash ang baon ni Leo dito. Uy, hindi niya dinadrop si Warden kasi merong air defense. Uy, Queen Walk. Ayun na, okay, gets. Hinintay niya muna mabasag yung air defense bago niya i-drop si Warden para hindi mamatay yung kanyang sneezy. Or hindi mabawasan. Skeleton spell pang distract sa monolith. Uy, nagpo-front masyado yung Queen. Baka matamaan na. Ayun. Nag-drop siya ng totem spell doon pang distract sa monolith para siguradong hindi ma-divert. Kumbaga parang hindi siya ma-target ng monolith at hindi ma-puwersa yung ability ng Queen. Okay, nice. I got you. Lag launcher yung gamit niyang siege machine dito. Ma-open up ba yung walls? Low na dito yung yung lag launcher. Mukhang hindi ma-open up yung walls. Tinatamaan din ng fire spitter. Nako, hindi na open up yung walls dito. Pero mukhang maganda naman yung pupuntahan ng throwers ni Leo dito. Papuntang taas. Okay, dinap niya na si RC dito. Si RC ay naka-rocket spear and electro boots. Warden, life gem, rage gem. Si Queen, magic mirror action figure. Si King ay naka-phoenix with stick horse and rage gauntlet. Okay, dinap niya na si King dito sa may rage spell compartment. Magpapop na ba siya dito ng giant gauntlet? Leo, kailangan mo na magpop ng giant gauntlet, sir! Ayaw niya pa magpop ng giant gauntlet. Okay. Pinap niya na yung giant gauntlet dito. So, mag-activate yung Phoenix. Ang tanong, matatapos ba? Sakto ba sa duration niyan ng giant gauntlet? Teka lang. Tingin ko hindi eh. Aray ko. Feeling ko hindi niya na-maximize yung giant gauntlet doon. Pero sige, okay. Si RC ang tatapos dito sa nasimulan ng BK. The rest ng throwers dito ni Leo, magkakaroon na ng access sa may town hall part. Yung warden niya dito medyo low na. Nagpo-front na naman ata to. Okay, na-snipe niya na yung town hall dito. Nice. Si Queen, meron pang action figure magic mirror pero out of spell support na dito si Leo. Medyo marami pang defenses ang natitira sa base ni Mok. Wala na siyang hero dun sa may banda taas. Throwers and Warden and Queen na lang yun nandito. Ang sakit ng multigear! Gagsi, ang sakit ng multigear! Niraratrat siya dito ng combo ng multigear sa Ricochet Cannon. Okay, buti na lang na snipe ng Throwers. Yung Warden, alanganin na naman yung pwesto. Tumapat na naman sa Ricochet Cannon. Ibang klase ka talaga, Warden. Wala talaga ako masabi sa'yo. Ayun, tigok ka na naman. 40 seconds remaining. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Marami pang throwers dito sa gitna. Kaya lang, enough ba to? Enough ba yung oras para ma-secure ni Leo ang 3-star dito sa base ni Mok? Mukhang time failed ata to, guys. 26 seconds remaining. 24, 23. Abot ba? Tingin nyo, abot? Abot to? Abot? 15 seconds remaining. Okay. Yung action figure dito nagtatak para... Teka lang, sir, may elixir storage sa taas. 99 ba to? Hindi, nagwo-walling pa yung throwers niya dito. 4, 3, 2, 98, sir! Aray ko, distracted pa sa skeletons. Nice try lang para kay Leo. Grabe, dikit yung laban, guys. Naka 98% dito ang Psycho Esports. So, nabaliwala din yung 98% ni Nian kanina. Mahigpit ang labanan. Anyways, mukhang eto na si Nian. Sino to? Si Mok. Ito. Next attacker. Si Shia. Good luck. Shia FC. At meron siya ditong, Meteor Golem Thrower. Fireball ba to? Fireball Meteor Golem Thrower. Ang baon dito ni Shia FC. So, defender dito si Celino. Ang ganda ng base ni Celino. Kakaiba yung pwesto ng Town Hall. Nasa kanan. Tapos double rage spell. Ang ganda ng base layout niya. Okay, double in-B, quick spell, and then fireball. Okay, good start. Kaya lang may bomb vibe. Abot ba? Sir! Bakit kanina hindi abot yung bomb vibe? Yung pangalawang bato, abot na? Nakita niyo yun, guys? Yung unang bomba, hindi abot. Pagdating ng pangalawang bomba, abot na yung healers? Or namalikmata lang ako? Mamaya, i-replay natin yan. Okay, ipupul niya na dito si Warden, si Queen ay nasa may bandang taas kasama ng Meteor Golems niya. Okay, sa Town Hall part ang entry niya dito. May sobrang one tile talaga. May sobrang one tile talaga yung Bomb Hive. Hindi accurate yung tile ng Bomb Hive. Town Hall part ang entry ni Shia FC. Okay, jump spell para magkaroon ng access papunta sa core, sa gitna. Okay, early overgrowth spell sa may bandang Bomb Hive. Ang purpose talaga niya overgrowth spell dyan para dun sa Bomb Hive talaga eh. Masakit talaga eh. Minsan hindi mo mapapansin yung mga bomba. Yun yung umuubos sa troops mo.
Unti-unting inuubos yung mga troops mo ng mga bawat tama ng bomba ng Bomb Hive. Okay, si King ang magka-counter funnel sa may bandang upper part. Si RZ kasama niya dito. Meron pa siyang Rocket Spear. Meron pa siyang King and Queen's ability. Looking good to para kay Xia. Ang tanong, enough ba yung kanyang firepower dito para makuha ang 3-star sa base ni Selino? Masakit pa yung mga back-end defenses ni Selino dito. Especially may Rage Spell Tower pa. Meron pa Monolith, Defending Heroes, and Masakit. Masakit talaga. Masakit yung back-end. Wala na siyang spell support dito. Ginamit niya na yung last Invi spell kay RC. Okay. Nakuha naman dun yung Fire Spitter. Tornado Trap activated. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Kaya lang sobrang sakit ng naka-raged na multiple defenses dito sa bandang ilalim. Especially yung multi-IT na yan. Gumuguhit talaga yan. Legit. Gumuguhit talaga yan, sir. Ayun, oh. Multi-IT yung umubos sa mga troops niya. Meron pa siyang spiky ball dito pero tingin ko hindi na magiging enough. Hindi na enough yung spiky ball ng King dito at kakapusin dito si Xia. Nice try lang and nice defense para kay Selino. Nag-struggle sila malala. Nag-struggle sila sa bases ng isa't isa. Wala pa nakaka 3-star as of the moment. Medyo dikit yung laban nila. Tignan natin yung after ng attack ni Xia kung sino ang lamang in terms of percentage. Pero feeling ko Psycho Esport ang lamang kasi meron silang 99 kanina, 'di ba? 99 nga ba 'yon? Or 98? NT langs. Na-block yung nice try lang. Telok nun spammer. Okay lang yan, guys. Ganun talaga, meron talaga kasing mga tawag dito. May mga diehard fan kasi talaga. Hindi natin sila masisisi. Kumbaga, wala silang, nice try lang para kay ano. Kumbaga, wala silang ibang gustong suportahan kundi yung isang tao lang talaga. Ganun talaga, may ganun talaga, guys. Kahit saang laro, may ganun. Hindi lang naman dito sa atin. So, in terms of percentage, lamang dito ang Psycho Esport ng 3% lang naman. So, dikit. Hindi pa natin alam kung sino talaga yung mananalo dito. Parehas may chance atong both teams na to. So, good luck. Tignan natin kung sino next attacker ng F-Ching number 1. Okay, sino to? Teka lang. Si Bernol. Nasaan na si Bernol? Paring Bernol, where are you? Okay, ito siya. Okay. Si paring Bernol, meron siya ditong Queen and Warden Walk din with Meteor Golems. Good luck. Tornado Trap activated. Na-pull na agad yung poison spell dito. Okay. Frozen Arrow ulit, guys. Actually, malaking tulong ng Frozen Arrow eh. Wala lang kasing immunity or split second ano ba tawag doon? Split second invi yung Queen. Pag Frozen Arrow yung gamit mo. Pero tingin ko malaking tulong yung Frozen Arrow talaga kaysa sa Magic Mirror. Kaya siguro yun yung ginagamit ng Psycho Esport ngayon. Tignan natin. Okay, dito siya sa may Town Hall part nag-entry ng kanyang Meteor Golems. So, nag-recall back kay Queen and Warden. Kaya lang, may Lava Hound dito. Totem Spell pang distract sa Guardian. Okay, si RC, dinrap niya na rin dito. Si RC ay naka-Rocket Spear, Electro Boots. Heroic Torch! Rage Gem and Heroic Torch yung gamit niya kay Warden. Di ko napansin agad. Heroic Torch and Rage Gem ang equipments niya sa kanyang Grand Warden. Okay, Skeleton Spell pang distract sa may Bomb Hive siguro to. Hindi, mali yung tile ng ano niya eh. Lusot yung Bomb Hive. Pang distract siguro sa Ricochet Cannon. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Okay, may snipe ba ni RC yung Revenge Tower? Nice, makukuha na RC dito yung Revenge Tower. Kaya lang, healthy pa yung RC dito. Okay, may Invi spell pa siya. Ginamit niya dito. Binipass niya yung Builder Hat para ma-secure yung multi-IT. Bernol! Sir! Napaaga yung overgrowth spell niya. Wasak sana yung multi-IT. Tinago niya pa. Naku, mananalanta pa yan mamaya, sir. Medyo napaaga yung overgrowth spell ni Bernol doon. Nasama niya yung multi-IT na dapat wala na. Meron pa siya ditong King and Queen's ability. Spiky Ball and action figure kay Queen. Tignan natin. Okay. Natapos na dito yung duration ng overgrowth spell. Ginamit niya na dito yung action figure. Nilabas niya na para mag-tank kay Queen sa gitna. Okay, si King dito may spiky ball pa. 40 seconds remaining. Masakit pa dito yung mga naiiwang defenses sa base ni Xia. Meron pang Monolith and Multigear. Yung action figure dito matetegi na rin. So mawawalan ng pang front. Yung kanyang Queen and Warden win dito. Ayun na nga. Nategi na si Warden. Si Queen na lang ang natitira dito. Ginamit niya na rin yung spiky ball.
Meron pa siyang super wall breaker dito pero kakapusin dito si Bernol. Kakapusin si Bernol dito, sir. Nategi na rin yung kanyang king. Last wall, super wall breaker, ginamit na dito yung queen. Makukuha niya yung Inferno Tower. Kaya lang yung monolith dito, staying alive. Ayun, nawasak na, kaya lang kapos siya. 96%. Nice try lang para kay Bernol. Sayang, sir. Sayang. Empty lang. Nice try lang para kay Bernol. Kailangan makasecure ng 3-star dito ang Evching. Actually, routing ako sa kanila. Again, ang matatalo dito ay malalaglag na sa tournament at mag-uuwi ng 666 USD na premyo. And yung mananalo ay makakalaban ng Only Esport sa upper bracket. Ang Only Esport ay twice to beat sa upper bracket. Okay, si paring Mok. Si paring Lanceta, guys. Kita nyo naman. Meron siyang 4 na quick spell dito. Fireball ba to? Okay. Ano to, sir? Fireball rocket balloons? Or Fireball Yeti? Fireball Yeti smash? Wow, good luck. 4 yung quick spell dito ni Mok. Tignan natin kung anong pinaplano niya. Nag-drop siya dito ng Flame Flinger sa may right side. Maganda to. Teka. Maganda to. Kakaiba yung dalang combo ni Mok dito. Fireball Yeti. Okay, nag-start na siya dito mag-inb. Double inb and then Di inabot. Teka lang. Ina-expect niya bang abutin yung Clan Castle doon? Pero tingin ko, yung Warden mo. Okay, nice inb. Ina-expect niya atang... Hindi niya talaga makukuha yung Clan Castle doon. Triple quick spell pa rin yung in-invest niya kasi may Ricochet Cannon. Para makuha yung Ricochet Cannon. Okay, gets. Actually, napakaganda ng value ng Flame Flinger dito sa may right side, guys. Sobrang laki ng value ng Flame Flinger sa may right side. Okay, and then si King and Queen na magkasama sa may 6 o'clock with the help of Yetis. Para dito ata yung multiple Yetis niya sa may bandang 6 o'clock kasama ng hero dive ng King and Queen niya. Okay, super minions yung laman dito ng kanyang Flame Flinger. Si Warden ay nandito sa may bandang taas. Okay, invis spell. Kita niyo yung Warden niya dito. Nice reaction. Si King dito naka-snake bracelet, spiky ball. Okay, ginamit niya na yung spiky ball dito. Nag-pop na rin siya dito ng magic mirror action figure kay Queen. Nag-invest din siya ng rage spell dito. Boy pa yung mga super minions dito sa may right side. Makukuha ng King and Queen yung Town Hall part dito, pati yung dalawang super wizard tower. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC with Quake spell. Kakalabas lang dito ng Lava Hound sa CC. Meron pa siya dito ng Totem spell and free spell. Meron pa siyang isang Ice Golem dito na naka-reserve 55 seconds remaining. Walang masyadong threat dito sa Warden niya. Looking good yung Warden niya dito sa may left side. Kaya lang yung RC niya dito, makukuha ba yung... Okay, ginamit niya yung last free spell sa multi-IT, pero nag-activate na dito at na-distract pa yung RC! Naku! Sayang, hindi nakuha ng RC dito yung Revenge Tower. Na-distract siya dun sa defending RC. 33 seconds remaining. Yung Queen dito, mukhang matetegi na rin. Si Warden na lang ang matitira dito. At mukhang kakapusin si Mok FC. Sayang, nice try lang, sir. Saan siya kinapos dito? Hindi, masakit pa rin talaga to. May iwan talaga tong defenses na to eh. Kasi kung nakuha din ng RC tong Revenge Tower, mamamatay din siya dyan. Yung Warden matitira dito. King Queen, dying na rin. Hindi talaga aabot dito sa part na to. So matitira talaga to. Wala siyang pantapos dito sa area na to. So nice try lang para kay Mok FC. Nice try lang, sir. Nice try lang. Nice defense naman para kay Bad Pato. Nako, dikit talaga. Eto na. 1v1. 1v1 parehas ng last attacker to. Kung sino ang makaka 3-star dito, sila ang makakalaban ng Only Esports sa upper bracket. Tignan natin. Pag naka 3-star dito si Celino, kahit maka 3-star yung last attacker ng Fching, ay panalo na ang Psycho Esport. Pero once na nakadepensa dito ang Fching number 1, may chance silang manalo dito kung masesecure ni Shian FC yung 3-star sa last attack niya. Good luck. Hindi pa rin natin masabi kung sino dito ang mananalo. Parehas may chance pa rin. Okay, last attacker ng Psycho Esport ay si Celino. Good luck. Meron siya ditong Zap Thrower Smash. Uy, kakaiba. Kakaiba ang baon ni Celino dito ah. Okay, nag-start siya dito ng multiple rocket balloon sa may left side. In-snipe niya dito yung X-Bone. Nagsiset up ata siya ng Flame Flinger. Okay, nice. Si King dito ay naka-OG equipments, Rage Vial, and Giant Gauntlet. Giant Arrow kay Queen, and Frozen Arrow, and then Quick Zap sa may Bomb Hive and Revenge Tower. Nice value.
And then, sinama niya si Warden kay Queen. Nag-drop siya dito ng totem spell pang distract sa Guardian. Si King ay naka-Rage Vial Giant Gauntlet. Si Queen ay Frozen Arrow Giant. Sir, pansin nyo, yung Psycho Esport, lahat ng equipment ng Queen nila ay naka-Frozen Arrow. Frozen Arrow ata lahat ng gamit ng Psycho Esport dito sa Queen nila. And then si Warden dito ay naka-Heroic Torch and Rage Gem. Parang gumagawa ng bagong meta ang Psycho Esport Okay, one thrower dito sa may right side. Nice. Para mag-clear ng mga extra buildings doon. Okay, partial CC pool, multiple headhunters incoming. And then the rest ng throwers dito sa may right side. So, anong plano sa Town Hall? Si Lino. Iiwan niya muna siguro yung town... Sir, yung Queen nagwo-walling! Nako! Teka lang. Actually, napaganda pa yung pwesto ng Queen doon. Ang problema lang nasa kanya yung healers. So, makukuha ng Queen dito yung Town Hall. Ang problema yung healers dito, nasa kanya din. Hindi, actually maganda nga para may sustain yung Queen niya doon. Ang problema niya dito yung throwers niya, mawawala ng sustain sa right side kasama ni Warden. Naka-Heroic Torch to guys Okay, na-secure niya na dito yung Town Hall part. Hindi pa siya nagda-drop ng King dito. Meron pa rin siyang RC. Si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Okay, another Invis spell invested sa may throwers. Nag-pop na siya dito ng Heroic Torch. Ang ganda ng Actually, napaganda pa yung pwesto ng Queen doon. Legit. Okay, dinop niya na si King dito sa may 6 o'clock and then nag-pop na siya dito ng Rage Vial and Giant Gauntlet. Guys, meron pa siyang RC dito at meron pa siyang isang totem spell. Nako, delikado ang F-Ching number 1 dito. Delikado sila. Maganda yung pwesto ng Queen dito kaya lang, okay, gumamit pa siya dito ng totem spell. Saktong-sakto kaya lang binubugan siya ng Fire Spitter. Nakakasurvive pa yung Queen niya dito dahil may healers dito. Hindi nakuha ng King yung buong defenses dito sa may bandang ilalim. So si RC dito malamang kukuha sa bandang ilalim. 44 seconds remaining. Wala na siyang spell support. Okay, si RC nag-decide siyang i-drop dito sa may bandang taas. Dahil namatay na yung kanyang Archer Queen dito. May Seeking Shield and Rocket Spear pa siya dito pero mukhang hindi kakayanin, sir. Mukhang hindi kakayanin. Okay, nag-Rocket Spear, Seeking Shield na siya. Ang sakit pa ng back-end defenses dito sa base ni Nian at meron pa siya ditong defending MP. Meron pa siya ditong dalawang miners, dalawang super barbs, one rocket balloons. Okay, multiple super minions nasa may bandang gitna. Kaya lang, hindi na aabutin guys. Nice try lang. Tignan natin kung may chance ang F-Ching dito. Tignan natin. Meron siyang miner pang snipe na sana sa Town Hall. Yun nga, kaya lang pumunta yung Queen dun Nabago yung plano niya pero nice recovery pa rin para kay Celino. Tignan nga natin kung may pag-asa pa. 92, 70, 80. Ayun na. Wala na. 3 star or lose. 3 star or lose ang attack dito ni Xian FC. Lamang in terms of percentage ang Psycho Esport. Pero if ever maka 3 star dito si Xian, talo ang Psycho Esport. 3 star or lose ang attack dito ni Xian FC. 3 star or lose. Kahit mag 2 star siya with 99%, hindi yun enough. Hindi enough yung 2 star 99% kay Xian. So, kailangan niya dito maka 3 star. 3 star or lose. All pressure ay na kay Xian FC. Okay, nag-start siya dito ng Balloons and Battle Blimp. Blizzard! Okay! Blizzard ang bound dito ni Xian. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng Blizzard, guys. Okay, ang ganda ng value ng Super Wizard dito. Nakuha yung Town Hall. Nakuha din dito yung Bomb Hive. Makukuha rin ba yung Fire Spitter? Beautiful Invis Spell. Root Riders yung kasama ng Blizzard niya dito. Nakuha din yung Defending Guardian. Grabe! Wow! Beautiful start para kay Xian using Blizzard. Ice Golem, Root Riders yung kanyang baon dito. Ganda nun Grabe yung value. Town Hall, Guardian, Bomb Hive, Fire Spitter. Gagsi, jackpot! Mataas ang tsansa dito ni Xian. Tignan natin kung ma-execute niya ng maayos. Good start para sa kanya. Legit, napakagandang start nun. Double Ice Golem furnace yung laman ng CC dito. Si King and Queen magkasama sa may bandang left side. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Si King Snake Bracelet Spikey Ball. Si Warden ay naka Eternal Tomb and Rage Gem. Okay. Gumamit siya ng Overgrowth spell dito sa may Revenge Tower and Monolith. Kasama yung Spell Tower. Si RC dito ay naka Electro Boots and Rocket Spear. Sige nga. Anong plano sa may Revenge Tower, sir? Meron siyang quick spell dito. Para saan kaya? Baka sa Rocket Spear ni RC? Hindi ko alam. Mababypass dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear para hindi lumayo yung RC. Para pagdating na pag-end ng duration ng Overgrowth spell ay magpa-pop up siya dito ng Eternal Tomb. Okay, Quake spell sa may bandang gitna. Ang problema, pag hindi nakuha ng RC dito yung Ricochet yung Revenge Tower, ay, sir! Sir, pumunta sa Revenge Tower yung RC!
Galaxy! May King and Queen's ability pa dito si Shian FC at mahaba pa yung oras niya dito. Meron pa siyang free spell dito. Okay, tignan natin. Kaya lang namatay yung Warden. Nawalan siya dito ng Rage Aura. Meron pa mga Root Riders dito sa may right side. May King and Queen's ability pa siya dito. Meron siyang free spell guys ha. Okay, ginamit niya dito yung free spell sa Defending Queen, Ricochet Cannon, and multi-IT. Okay, boy pa yung Spirit Fox ng RC dito. Gumamit na rin siya ng Spiky Ball. Meron pa siyang action figure Magic Mirror kay Queen dito. Kaya lang matetegi yung kanyang RC dito. Yung Queen lalabas. Sir, walang kukuha ata dito sa may part ng Defending Queen. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Eto na. Sir, merong isang archer na nagsesecure dito sa may Clan Castle. Kaya lang hindi enough yan. Kailangan niya ng support ng... Sir, wag mo sabihin 99 to. Sir, wag mo sabihin 99 to. Sir! Problema yung Clan Castle. Yes! Sir, we needed the most. Nandito si Shian FC kaya lang 15 seconds remaining. Sir, meron rocket balloons to save that day. Inalang. Ay, ang sakit nito. Ang sakit nito. Ang sakit. Ang sakit. Saktan din ako dun. Grabe yung labanan. Ang ganda ng laban, legit. Kahit wala naka 3 stars sa kanila, kahit isa, pero grabe yung laban. Grabe yung labanan. Parehas ayaw magpatalo. Pero congratulations sa Psycho Esports. Sila ang may chance ulit makaharap ang only esports sa upper bracket. Malalaglag na dito ang FChing number 1. Good run. Kudos pa rin sa FChing number 1. What a beautiful gameplay sa buong tournament na ng Shifters Cup. Grabe.